Good day, sir. So today I will define the course output of subnetting of network. So this is the given network topology. We have 3 routers and 6 PC. So kunin natin yung VLSM subnetting tables. So first is number of hosts. So nilagay ko na kanina yung mga number of hosts. We have PC6, 900 hosts. Ito is pinakamataas to pinakamababa. PC1 we have 765 hosts, and PC2 we have 350 hosts, and PC4 150 hosts, PC5 125 hosts, PC5 ito, and PC3 we have 50 hosts, 50 hosts. Then dito, so we have 3 routers. So sa router 1, we have 2. Sa router 2, we have 2. Sa router 3, we have 2. So, tapos na tayo sa number of hosts. So, next is CIDR and theta. So, dito is magbe-base lang ako sa ginawa naming activity dati, sir. So, tingnan natin. So, si 900 host is pasok siya sa CIDR na 22/22. Si 765 host is pasok siya sa CIDR na 22 ulit. Si 350 host is pasok siya sa 23/23. Si 150 is pasok siya sa /24. Si 125 host is pasok siya sa /25. 25. Si PC50 pasok siya sa /26. And si 2 router 2 is pasok siya, router 1 is pasok siya sa /30. So sim lang sila. So kaya na lang natin. So double check lang natin 22, 23, 24, 25, 26 and 30. So dito sa theta is may given din dito. So si /22 is 0.0.4.0. Same lang dito. 0.0.4.0. So si /23 is 0.0.2.0. Tapos si /24 is 0.0.1.0. And si /25 naman is 0.0.0.128. 42128. So si /26 is 0.0.0.64. Then dito si /30 is 0.0.0.4. So same lang sila dito /30 gaya na 0.0.0.4, 0.0.0.4. So double check natin 0.0.4, 2, 1, 128, 64, 4. So
Tapos na tayo sa CIDR and theta. So next is network address. So dito sa network address, given yung first. So ito yung lalagay natin. 192.168.0.0. So para makuha itong network address is hanapin natin yung i-add natin si network address kay theta para makuha yung susunod na network address. So pag pinag-add yan is magiging 192.168.4.0. So pag pinag-add naman natin si ito, 10 ito, so makukuha is 192.168.8.0. So next, ganun lang, i-add lang natin siya sa network address and theta. So lagay lang natin 192.168.10.0. So dito is 192.168.11.0. So dito naman is 192.68.11.128. Then dito, add natin ulit dito. So 192.168.11.192. Then next, add ulit natin dito, tapos ito 192.68.11.196. Same ulit dito 192.168.11.200. So next natin is yung first usable IP address. Pero maglalagay pa rin tayo dito ng isa para sa broadcast address mamaya. So add lang natin ulit dito yung ito, tas ito 192.168.11.204. So double check lang natin 204 into. So tama. So next is dito sa first usable IP address. So sa pagkuha ng first usable IP address is mag-add lang tayo ng 1 dito sa network address na ginawa natin kanina. So ganito yung mangyayari. 92.168.0 tapos mag-add tayo ng 1. Yan, mag-add lang tayo ng 1 dito sa network address para makuha yung first. So ganun lang gawin natin. Add lang tayo 192.168.4.1. Next is 192.168.8.1. So dito is 192.168.10.1. Dito naman is 192.168.11.1. Add lang natin din.
Dito naman is add lang natin ulit ng 1. 192.168.11.129. Tapos dito next ulit 192.1 68.11.193. So next 192.168.11.197. Tapos dito add ulit tayo ng 11.2.168.11.201. So double check natin. 189.4. So dito kunin muna natin yung broadcast address para makuha yung last usable IP address. So sa pagkuha ng broadcast address is minus tayo ng 1 doon sa susunod na network address, which is dito sa number 765 host. So ito yung magma-minus tayo ng 1. So bali ganitong mangyayari. 192.168.3.55. Parang ganyan. So next ulit, dito tayo sa number 765 host, ang lalagay natin dito is 192.168.7.255. Then dito next, 192.68.9.255. Then dito is 10. 192.68.10.255. So ganun ulit dito sa 125 host, ang lagay natin dito is 192.168.11.127. Next, ganun ulit dito sa 50 host, 192.168.11.191. Dito, next ulit. So, mag-minus 1 ulit tayo dito. 192.168.11.195. Dito next is 192.168.11.199. So next, ito yung point niya para makuha yung last dito, kaya nagdagdag tayo kanina dito. So okay lang natin 19 minus ulit ng 192.168.11.203. So double check natin. 11. So tama. So next na tayo is sa last usable IP address. So dito is mag-1 tayo dito sa my broadcast address. So parang ganito siya. 92.168.3.254.
So, ganun lang, mag-minus 1 lang tayo dito sa may broadcast address. So, next is 92.168.7.254. Next tayo ulit, minus 1 ulit dito. 192.68.9.254. Next ulit is minus 1 ulit dito. 192.168.10.254. Same ulit dito. So, 192.168.11.126. Next, minus ulit tayo dito. 192.168.11.190. Next ulit. 192.68.11.194. Next, dito naman. 192.168.11.198. And last dito, 192.168.11.202. 202. So, double check natin. 2.168.202, 192.11.198. So, tama. So, tapos na tayo sa VLSM subnetting table. So, next naman natin is dito sa addressing SEM. So, dito, ang lalagay natin dito sa interface is yung mga dito. Lagay natin ito. So, sa interface is pass Ethernet 0/0, pass Ethernet 0/1. Tapos dito is serial interface SE 0/0. And dito is serial interface 0/0/1. So, same lang dito sa router 2. RA 0/0. F 0/1. Serial A 0/0. Same ulit dito sa router 3. Serial interface 0/0/0. Serial interface 0/0/1. So dito sa IP address is router 1. Dito sa router 1, ang ilalagay natin dito is yung first usable IP address dito sa may fast Ethernet. Yung connected sa router 1, check natin yung mga PC na connected dito sa router 1. So, let's check. So, dito sa router 1, ito router 1. So, fast Ethernet 00 is PC
um 350 host PC2. So ang lalagay natin dito is yung first usable IP address. So lagay natin sa anong PC yun? 350. Ito, then ito. So copy natin to, paste. Yan. Tapos dito sa subnet is i-check natin yung CIDR niya para makita yung subnet mask doon sa binigay ng activity ni sir, um, para makita yung subnet mask. So dito is 350. So ang kanya is 23. 23. So 23 is 255 255.255.254.0. So yan yung subnet mask niya. So tingnan ulit natin si fast ethernet 0/1 to PC5 125 host. So PC5 125 hosts to. So kunin natin yung first usable IP address niya. Then paste natin dito. 168.1.11.1. So tingnan natin yung data niya is 25. So tingnan natin sa table natin. So 255.255.255.128. Tapos dito sa serial interface para makuha siya is dapat determine natin kung ano yung DCE dito and DTE. So dito makikita naman natin na given siya DCE yung nakalagay. Kapag DCE is yung kinukuha natin is yung first usable IP address. Sa DTE naman is yung last usable IP address. So dito sa serial interface 0/0/01 is tingnan natin sa router 1 ito. So dito so kukunin natin is yung last usable IP address ni router 1. First usable IP address last usable IP address ni router 1. So dito ano ba? 192.168.11.194. Copy natin. Then paste. Tapos ang kanya is /30. So tingnan natin sa natin /30. Hindi nyo pwedeng yung panaban electric fan. Determine natin CIDR is 30 is 255.255.255.255.252. Tama ba? 255.255.255.252. So dito naman so dito sa router 1 yung
serial interface 001 is connected siya sa router 3. So naka-DCE. So ang kukunin natin is yung first usable IP address. So router 3 first ito. So paste natin dito. So si router 3 is 30, same lang siya dito. Gahin na lang natin niya. /3255.255.255.252. So dito tayo sa router 2. So sa fast ethernet 0 is router 2. Fast ethernet 0 is sa 765 host siya. So sa pagkuha niyan is dapat first usable IP address ni 765 host. 765 host, first usable IP address 765. So ito 192.168.4.1 192.168.4.1. So paste natin dito. So ang one ni 765 is /22. So tingnan natin yung IP subnet mask ng /22. 255.255.252.0. Tama ba? May 255.255.252.0. 255.252.0. So dito naman tayo sa fast ethernet 1. So router 2 fast ethernet 1 is sa PC4 150 host. PC4 150 host. So 192.168.10.1. Yeah, 192.168.10.1. Then dito ang niya, ayan, PC4 is 150. So /24. So 255.255.255.0. 255.255.255.0. So dito naman tayo sa serial interface 00/0/0. So dito naka-DCE siya. So ang kukunin natin is yung first usable IP address. So first usable IP address ni router 1. First usable ni router 1. So ito isa yung router 1192 192.168.11.193. So paste natin 192.168.11.193. So /30 siya. So subnet mask niya is 255.255.255.252. Tama ba? 255.255.252. 255.255.252. Tama. So serial interface 001 naman tayo. Ito. So wala siyang DT ito. So ang kukunin natin is yung last usable IP address ni router 2. Last usable IP address ni router 2, which is ito. Paste natin. So 30 din yung CIDR niya.
So, lagyan natin 255.255.255.252. 192.168.11.198. 255.255.255. So, dito naman tayo sa router 3 sa fast Ethernet 0. Router 3 fast Ethernet 0 is kay 900 host. 900 host. 900 host. So, ang kukunin natin is yung first usable IP address. 168.0.1. So, ang kuan niya is 22/22. So, check natin /22/22 255.255.255 dot 252.0 255.255.252.0. So next naman natin is si fast Ethernet 0/1. Fast Ethernet 0/1 is si PC3 50 host. Ito. So ito yung first usable IP address niya. Copy natin. Then paste. So 192.168.11.129. So ang kanya is 26. Si IDR niya is 26. 26 255 255.255.255.192. Double check lang natin. 255.255.192. So dito naman sa serial 0/0/0/0. So dito naka-DCE siya. So ibig sabihin yung first usable IP address ni router 2. So copy natin. Then paste. So 30 din. So 255 yung 255.255.252. Tama ba? 255.255.255.252. Dito naman tayo sa serial interface 0/0/1. 0/0. So, kukunin natin is yung last usable IP address ni router 3. So, copy lang natin. Then, anong pan niya? 30 din. CIDR niya, 255.255.255.252. So, tapos na tayo sa router. So, double check lang natin. 141.93.198. 192.168.0.1 29.7 202 din tayo. So may subnet mask 255.255.40 255.252 255.55 252 255.255.255 255.255.255.255.0 255.255.0 same 255. Dito is 255.255.252.0 255.255.255.192 255.255.255.255. So dito naman tayo sa mga PC. So we have 6 PC. So dito type address ng PC0 is wala kasi pati sa subnet on kasi wala tayong PC0. Nag-start si sir sa PC1.
So, lagyan natin dito NA, NA, NA. So, dito tayo sa may PC. 6 pieces. We have 6 PC and so wala tayong PC0 yan. Kaya nilagyan natin. So, para makuha yung IP address ng PC is gagamitin natin yung last usable IP address. And sa subnet mask naman is mag-base tayo sa table natin. Sa default gateway naman, ito is yung first usable IP address. So dito first and dito yung last. So PC1 is 765 host. So PC1 765 host. So PC1 765 host. So natin is last 192.168.7.254. Ayan. 192.168.3.254. 192.168.3.254. 3.254. 192.168.7.254. So dito naman sa subnet mask is ang ilalagay natin is anong kwan yun? Anong CIDR niya? 22. So tignan natin. 255.255.255 ay 252.0. 255.255.252.0. So dito naman is yung first. So first usable IP address ni 765 na host. 192.168.4.1. 192.168.4.1. 192.168.4.1. Check natin. 192.168.4.1. 192.168.4.1. So dito sa PC2. So si PC2 is 350 hosts. Dito siya. So sa IP address niya is yung last usable IP address 350. So ito 192.168.9.254. 192.168.9.254. 9.254. 192.168.9.254. So dito naman tayo sa subnet mask. Base tayo doon. Ano yun? /23. So 255. 255.254.0. 255.255.254.0. So dito naman tayo sa default gateway, yung first usable IP address ni 350. So ito 192.168.8.1. 192.168.8.1. So next is yung PC3. PC3 50 host. Ito. So ang kukunin natin is yung last usable IP address which is dito. 192.168.11.190. Gawin natin. 192.168.11.190. Double check natin. 192.166.11.190. Tapos dito naman check natin yon 26. So
Sa CIDR26 is ang default ay subnet mask niya is 255.255.192. Tama ba? 255.255.255.192. Tapos dito sa default gateway is yung first usable IP address. So dito is 192.168.11.129. 192.168. 192.168.11.129. Tama? 192.168.11.129. Tapos dito tayo sa PC4. So PC4 is 150 host. So ito, 150 host. So dito sa IP address niya yung last. So ito, 192.168.10.254. 192.168.11.254. 192.168.11.254. So ito is /24 CIDR niya. So 255.255.255.0. So dito sa default gateway is yung first usable IP address ni 150 host, which is ito 192.168.10 ay 10 tama 10.1. So lagay natin 192.168.10.1. So dito tayo sa may PC5. PC5 is 125 hosts. So ito yung last usable IP address niya para sa IP address natin. So 192.168.11.126. So lagay natin 192.168.11.126. So ang CID niya is 25. So dito sa subnet mask niya is 255.255.255.128. So dito naman sa default gateway niya is yung first usable IP address niya, which is yung 192.168.11.1. 192.168.11.1. 192.168.11.1. So dito tayo sa PC6. PC6 is 900 host. So 900 host, ang last usable IP address niya para sa IP address dito is 192.168.3.254. 192.168.3.254. So ang slash niya is 22. So hanapin natin 255.255.252. 255.255.252.0. 55.255. So dito naman sa default gateway is yung first usable IP address ni 900 host, which is 192.168.0.1. Lagay natin 192.168.0.1. So double check lang natin. 192.168.35254. 255.255.252. 192.168.0.1. 192.168.11.1. 192.168.10.1. 192.168.11.129. 192.168.4.1. 255.255.252.250. 255.255.192.
808, 255.255.252. 192.168.3.254. 192.168.268.11.254. 2.168.11.190. 192.168.9.254. 7.1. So, okay na. Dito na tayo. Double check natin. 202, 197, 129, 01, 193, 10, 1, 4, dot 1, 11, dot 2.001, 11, 194, 11, 8, 1, 255, 255, 128, 252, 255, 252, 252, 2.0, 255.0, 255.252, 255.252. So, tama naman lahat. So, that's all, sir. Thank you.